Kasabay ng ikalimang anibersaryo ng aming kumpanya, ibinigay ko ang aking mga share sa aking startup at ibinenta sa aking mortal na kaaway at nagdesisyon na rin akong magpakasal. Kahit pa uminom ako hanggang sa magka-ulcer palang makuha ang kontratang ito, ninakaw pa rin ng aking sekretarya ang kredito ko. Nagpakalat pa siya ng masamang chismis tungkol sa akin. Sabi niya na ibinenta ko raw ang sarili ko para lang makuha ang proyektong ito. At ang dalawa kong business partner na nangakong wala silang pakakasalan kundi ako, ay naroon at ipinagdiriwang pa ang tagumpay niya. Lagot. Masyadong madami ang nainom ko. Nasugatan ang sikmura ko. Suman, may stomach bleeding ako. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Ate Yutong, balita ko ay magaling kang uminom, na parang gawa sa bakal ang sikmura mo. Kanina lang habang nasa lamesa tayo, napakalakas mong uminom. Paano namang dudugo iyan? Kung napapagod ka na, igagawa na lang kita ng kwarto rito para makapagpahinga ka ng mabuti. Pero itong kontrata ay kailangang maibalik agad sa kumpanya. Lahat sila ay naghihintay na ng magandang balita. Suman, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Bahala ka ng manghula. Maniwala ka sa akin. Totoong dumurugo ang sikmura ko. Pakiusap, dalhin mo ako sa ospital. Nakakaawa ka naman. Sa hitsura mong iyan, kaya naman pala gusto ka ng mga lalaki. Nagloloko ka ba? Himatay ka na talaga? Kung ganoon, pasensya na lang. Pasensya ka na, masamang babae. Sorry na lang. Nasaan ako? Diyos ko, ito ba talaga ang kilala kong President Qin? Hindi ko akalain na si President Qin, na madalas ay mukhang seryoso at hindi matitinag sa harap natin, ay may itinatago palang galing sa kalokohan. Bakit niyo naman sinasabi ang mga bagay na iyan? Kung hindi dahil kay President Qin, paano natin nakuha kagabi ang malaking kontrata mula sa President Wu? Talaga ba? Ibig bang sabihin, ang mga benta natin ay nakuha lang lahat dahil sa pakikipaglaro ni President Qin? Ha 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 ha. Paano nangyari ito? Anong nangyari? Sandali. Dahil ito kay Suman, nagkaroon ako ng internal bleeding sa tiyan. Dinala niya ako rito. Pagkatapos ay ninakaw niya ang kontrata ko. Gusto kong i-anunsyo sa inyong lahat na si Suman, ang aking kalihim, ay nagpakita ng kanyang galing kagabi para makuha ang pinakamalaking kontrata ng taon. Batiin natin siya. Salamat po, President Liu. Salamat po, President Liu. Matapos ang desisyon namin ni President Liu, formal na nating itinataas ang posisyon ni Suman bilang ating sales manager. Napakahusay niya. Si Suman ay 2 buwan pa lang bilang intern dito, pero nagawa niyang kumuha ng napakalaking benta. Suman. Ninakaw mo na nga ang kontrata ko. Lakas pa ng loob mong gumawa ng chismis laban sa akin. Ate Yutong, alam ko na nakuha ko ang malaking kontrata kagabi, kaya naiinggit ka. Pero hindi mo naman kailangang manakit, di ba? Qin Yutong, wala ka na ngang mukhang ipakita sa opisina dahil nawala ang kontrata, hindi naman kailangang ganyanin mo si Little Su. Qin Yutong, ang lahat ng mga ginawa mo ay alam na naming lahat. Anong ginagawa mo sa hotel kagabi kasama si President Wu? Kagabi, nakipag-inuman ako kay President Wu hanggang sa magsuka na ako ng dugo, makuha ko lang ang kontrata. Hindi nyo alam ang totoong nangyari, kaya huwag kayong gumawa ng kwento. Yutong, nakita na naming lahat ang mga litrato, hindi mo na kailangang mag-imbento ng kasinungalingan tungkol sa pagsusuka ng dugo. Kaya mong uminom ng 8 baso ng alak sa isang gabi? Nang walang problema, huwag ka nang magpanggap na mahina. Qin Yutong,
Mula noong nagsimula ang negosyo natin, alam namin kung gaano karaming alak ang ininom mo sa mga kliyente sa labas. Bakit mo pa kailangang magsinungaling sa amin? May malaking nagawa si Little Sue kagabi at ipinagdiriwang namin iyon para sa kanya, kaya huwag kang maging killjoy. Ikaw. Sige. Talagang ipipilit nyo na ang kontratang ito ay pinirmahan ni Suman. Ganoon ba? Kung ganoon ay hayaan nyo siyang pumirma ng isa pa. Tungtong, masyado nang marami ang nainom mo. Hindi mo na kayang uminom pa. Oo nga, Tungtong. Hindi ka naman bakal, bakit ganyan ka uminom? Habang bata pa ay kailangang magsipag sa trabaho. Kailan pa kung hindi ngayon? Sa huli, ang kinabukasang binuo ko para sa inyo ay inangkin na ng iba. Lu Yichen, Liu Wenzhou, sa loob ng 5 taon tinulungan ko kayong umangat para maging nangungunang mga negosyante at kayo naman ay nakuha pang mahumaling ng husto sa isang maliit na sekretary para lang siraan ako. Huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako. President Qin, ang kumpanyang ito sa loob ng 5 taon ay binuhusan mo ng pawis at dugo. Ngayon ba talaga ay ganito mo kadaling ibebenta sa akin? Sino ba namang tatanggi kay Presidente Liang sa inalok niyang napakagandang kondisyon? At isa pa, 30 araw nang nakalipas simula noong nagpadala ako kina Lu Yichen at Liu Wenzhou ng email. Hanggang ngayon ay wala pa silang sagot, kaya wala na silang karapatang bumili nito. Kaya naman, ang mga share na ito, kung anong gusto kong gawin, ay gagawin ko. Sigurado ka ba na hindi mo na ito kailangan? Bibigyan pa kita ng 3 araw para makapag-isip? Kahit 3 segundo ay hindi ko na kailangan. Presidente Liang, desidido na ako. Hello ma, tapos na ang lahat ng dapat kong asikasuhin dito. Kayo na ang bahala sa mga plano para sa kasal. Kasal? Anong kasal? Kasal ko. 10 araw mula ngayon, papadalhan ko na lang kayo ng imbitasyon. Yutong, nagbibiro ka ba? Yutong, nagbibiro ka ba? Tungtong, gusto mo ba talaga na magsuot ng wedding dress? Akala mo ba ay laro-laro lang ang pagpapakasal? Kinyutong? Masyado kang subsub sa trabaho. Ni wala kang ang boyfriend, kaya kanino ka naman pakakasal? Hindi ba't nangako kayong dalawa na makakasama ko kayo habang buhay? Bakit? Ngayong dumating na si Suman, ay binaliwala nyo na? Tungtong, ang tungkol sa pagpapakasal ay dapat pinag-iisipan ng mabuti. Totoo iyon, Tongtong? Kahit nagalit ka at gusto mo akong inisin, hindi mo kailangang gamitin ang sarili mong kasal para lang makaganti. Tongtong, magpakasal ka sa akin. Tungtong, dapat ay sa akin ka magpakasal. Wala man lang siyang singsing. Tungtong, kapag pinili mong pakasalan ako, ay agad kong ibibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Tongtong, mabulaklak lang ang dila niya. Sinungaling siya, sinungaling. Puro siya kasinungalingan. Hindi ko naman kailanman minaliit ang pagiging tapat. Pero ang katapatan pala, ngayon ay nakikita ko na, ay mabilis ding nagbabago. President Qin, hindi mo naman siguro pakakasalan ang President Wu na iyon noong gabi, di ba? Nabalitaan ko kasi na may asawa na pala siya. Baka maging pangit tignan kung itutuloy mo pa. Pumasok ka sa opisina ko nang hindi ko matok, palalampasin ko muna ang pagiging walang modo mo. Pero kinuha mo ang kredito ko, gumawa ka ng malisyosong chismis tungkol sa akin, wala ka bang alam tungkol sa batas? Dahil sa ginawa mo, akala na ng buong kumpanya na may namamagitan sa amin ng malaking kliyente natin. President Qin, wala akong ginawang ganyan. Hindi ko akalain na iyon ang magiging pag-uusap ng mga katrabaho natin tungkol sa iyo. Pero noong gabi kasama si President Wu. Tigil na, Qin Yutong. Kung ayaw mong malaman ng iba ang ginawa mo, huwag kang gumawa ng hindi maganda. Ang sarili mong pagkakamali ang nabulgar, kahihiyan mo iyan, bakit kay Manman mo ibinubuhos ang galit mo? Yutong, ang aming si Manman ay nag-aalala lang sa iyo. Ang President Wu na iyon ay pwedeng-pwede mo nang maging tatay. Magpapakababa ka ba talaga para lang maging kabit? Ayoko na muna kayong kausap. Lumayas na kayo. Qin Yutong, huwag ka namang masyadong sumobra. Ako pa ang sumusobra. Lu Yichen, sabay nating itinayo ang negosyong ito.
5 taon tayong magkasama araw-araw. Hindi ka naniniwala sa pagkatao ko, pero naniniwala ka sa suman na ito na wala pang 2 buwan sa kumpanya. Ngayon, sino ang sumusobra? Yutong, nawawala ka na ba sa sarili? Wala akong panahon para magalit sa mga kalokohan ninyo. Lumayas na kayo. Kin Yutong, kung hindi na tama ang iyong pag-iisip, hindi mo na kailangan pang manatili dito sa opisina. Ikaw ay lumipat na sa labas. Para si Manman ang makalipat dito. Ano? Papasukin natin si Manman, lipatin na siya dito. Ano? Sa tingin ko, tama si Wenjo. Bilang ating sekretarya, si Suman ay dapat malapit sa atin para mas maging epektibo at mapabilis ang trabaho natin. Sasabihin ko na ito sa lahat ngayon din. Makinig muna ang lahat. Ipinapahayag ko na simula sa araw na ito, para mas mapadali ang ating trabaho, si Suman ay formal nang lilipat sa opisina ni Kin Yutong. Congrats sa'yo, Suman. 3 araw pa lang pero 2 beses ka nang na-promote. Sana maging ganyan din ako kaswerte sa trabaho. Hindi ba masyado siyang suwerte? Parang hindi tama ang desisyong ito, hindi ba? Oo nga. Si Suman ay isa lamang fresh graduate na estudyante, 2 buwan pa lang sa trabaho, pero solong gagamitin ang opisina ng general manager. Talagang mukhang labag ito sa normal na pamamalakad. Oo nga po. 'Di ba? Tama? Masyadong mabilis ang pag-angat niya. President Lu. Kasalanan ko ang lahat noong gabing iyon. Ang iniisip ko lang ay makuha ang malaking order, kaya hindi ko naalagaan si President Chin. Hindi ako karapat-dapat sa opisina niya at wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Magbibitiw na po ako sa tungkulin. Kin Yutong, sobra na ang pang-aapi mo kay Suman. Mag-impake ka na ngayon din at ibigay ang opisina kay Suman. Ayaw kong makita na nagkakalat ka ng maling usapan para lang apihin ang isang batang babae na bago pa lang sa lipunan. Tama iyon, Tongtong. Lumipat ka na agad, huwag mo nang hiyain si Manman sa harap ng maraming kasamahan sa trabaho. Ayaw ko na. Hoy! Bakit siya tumatakbo papunta sa rooftop? Diyos ko, hindi kaya gagawin niya ang masamang bagay? Tingnan nyo. Ano ang tingin nyo sa lugar na ito? Tongtong, mula ngayon, ito na ang ating bagong opisina. Ang galing. Sa ganitong paraan, makakapag-hire pa tayo ng maraming empleyado at mapapalaki natin at mapapatatag ang kumpanya. Tongtong, formal ko nang ibinabalita na ito na ang iyong sariling opisina. Sa kabilang pinto naman ang amin ni Chen. At kaming dalawa ay palaging magbabantay sa iyo. Sangayon ako. Palagi na nating babantayan si Tongtong simula ngayon. Laban. Yutong, paglilipat lang naman ng opisina, hindi naman tayo lilipat ng bahay? Bakit ang bagal mo kumilos? Lalabas na ako ngayon din, okay na ba? Ate Yutong, pasensya na. Hindi ko naman pinipilit na makuha ang opisina mo. Ayos lang. Kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko na sa iyo. Kahit pati ang posisyon ng general manager, ibibigay ko na rin sa iyo. Ano, payag ka na? Kin Yutong, bakit ba ang sarkastiko mo? Isang opisina lang iyan, di ba? Kailangan mo ba talagang maging masyadong madamot? Nabenta ko na ang mga shares ko, kaya wala na akong pakialam sa opisina ng general manager. Hindi ako nagdadamot, baliwala lang ito sa akin. Ano bang attitude yan? Baliwala pa talaga? Manman, ako na mismo ang mag-aayos ng opisina mo. Sandali. Huwag kang umalis. May salusa lumamaya para ipagdiwang ang bagong opisina ni Manman. Paglipat lang sa bulok na opisina na iyan, dapat pa bang ipagdiwang? Kin Yutong, maging magalang ka sa pagsasalita kay Manman, kundi parurusahan kita. Ay selebra natin ang pag-angat ni Manman. Salamat. Sandali. May mga kasamahan pa tayong wala rito. Kin Yutong, naghahanap ka ba ng gulo? Nasaan ang 2 kasamahan natin kanina? Nasaan na sila? Tungkol ba sa kanila ang sinasabi mo? Dahil sinalungat nila ang mga utos ni President Lu, tinanggal ko na sila sa trabaho. Gusto kong ipaalam sa kanila na kapag kinalaban ako, hinding-hindi ko na sila hahayaang makatrabaho pa sa industriyang ito. Ano? Para lang makaganti para kay Suman, nagawa mong magtanggal ng mga datihan ng empleyado? Ang pananakot na ito ay para pigilan ang sinumang gustong pumanig sa akin at mag-alsa, di ba? Kung oo man, anong pakialam mo? Mali ba? Di ba't ikaw naman ang nagturo nito sa akin? Naku, President Kin, dapat matuto kang makibagay sa sitwasyon. Ngayon ang party para kay Suman. Noong nasa hotel ka, kasama si President Wu. Hindi ka nakapunta. Ngayon naman ay dapat lang nabigyan mo siya ng parangal. Oo nga.
Kung hindi dahil sa tagumpay ni Suman sa order na ito, hindi natin alam kung anong kailangan mong isakripisyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang sabihin yan? Napakakapal ng mukha nitong ni President Kim. Pagkatapos ng lahat, papasok pa rin siyang parang walang nangyari. Nakakatawa talaga siya. Siya na nakuha ang kliyente sa pamamagitan ng masamang paraan. Talagang wala siyang hiya. Subukan mo pang magsinungaling, tingnan natin kung hindi kita pagbayarin. Kim Yutong, anong binabalak mo? Matapos mong apihin si Manman kanina na muntik na siyang mapahamak, hindi pa kita napagpapasyang paghingiin ng tawad. Kim Yutong, kailangan mo pang uminom para kay Manman. Dahil ito ay event ng kumpanya, kahit ayaw mo, mapipilitan kang uminom. Ano bang halaga niya? Para pagbigyan ko siya. Kim Yutong, bilang isang tao na gumagamit ng katawan para makakuha ng mga kliyente, anong karapatan mong hamakin si Manman? Hindi mo iinumin ito? Halika, ako ang magpapainom sa iyo. President Kim, salamat sa sakripisyo mo at ibinigay mo sa akin ang opisina. Mas magsisikap pa ako sa susunod para mas marami pa ang maibigay mo sa akin. Kung ganoon, sana, maging asawa ka na ng boss sa lalong madaling panahon. Dalawang basong alak lang yan, di ba? Ano bang pinapanggap mo? Kalalabas ko lang ng ospital dahil sa gastric bleeding. Tapos nagagawa niyo pa akong piliting uminom? Hindi ka ba makahanap ng mas kapanipaniwalang dahilan? Ilang taon ka nang umiinom at kailanman ay hindi ka naman nagka-gastric bleeding. Kim Yutong, hindi pa nga umaabot sa isang bote ang pinainom ko sa iyo. Kilala kang malakas uminom. Hindi naman siguro ganoon kalala. Tongtong, maraming kliyente diyan. Dahil lang sa isang order, kailangan mo talagang gawin iyan? Tongtong, kapag natulungan mo kaming malampasan ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisimula ng negosyong ito, sumusumpa ako sa langit na ikaw lang ang papakasalan ko. Kim Yutong, kapag umiinom ka ng madalas, nagpapanggap ka lang na mahina para akitin ang mga lalaking kliyente. Napahiya lang siya, kaya sinasadya niyang magpanggap. President Chin, kahit ano pa ang paraang ginawa mo para makuha ang mga order, ikaw pa rin ang bayani ng kumpanya. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ginawa mo. Kim Yutong, wala ka na bang kahihiyan? Lahat ay ginawa ni Manman para sa iyo. Bakit ayaw mo pa rin siyang lubayan? Halika rito at humingi ka ng tawad. Kailangan mong humingi ng tawad. Napaso ang kamay ng babae. Paano kung magkaroon ito ng pilat? Anong nangyayari? Hindi ka lang ba hihingi ng tawad? Mananakit ka pa ba? President Lu, napaso rin ang kamay ni President Kim. Ang sakit. Buti nga sa iyo. Kung hindi ka sana naghahanap ng gulo, hindi ka mapapaso. Puro ka pasakit sa sarili mo at sa iba, masakit ka sa mata. Humingi ka na ng tawad at lumayas ka. Pahihingiin mo ako ng tawad? Imposible. Hindi ko na muling hihitayin na mapahiya ang sarili ko. President Lu, ayos lang ako. Bilisan niyo na at dalhin si President Kim sa ospital. Nakasugat ng kamay ng babae. Sobrang sakit talaga nito. Tingnan mo siya. Buti nga. Kim Yutong, pwede bang ayusin mo ang paghawak sa mga gamit mo? Huwag kang makakalimutin sa araw-araw at asahang kami ni Yi Chen ang laging mag-aayos ng gulo mo. Kim Yutong, ano bang ibig mong sabihin? Ito ay bigay namin ni Lu Yi Chen sa iyo, ang mamahaling suit na ito. Oo nga, noong ibinibili niyo pa ako ng damit, kaya niyo pang mag-away para sa akin. Dahil lang sa kung kaninong damit ang isusuot ko. Tongtong, Nitong mga nakaraang araw, bakit puro damit na bigay ni Wenju ang suot mo? Hindi mo ba gusto ang mga damit na binili ko para sa iyo? Paano mo nasabi? Kung ganoon, subukan mo muna itong bago kong binili. At kapag hindi mo nagustuhan, itatapon ko na lang ito. Yung mga dati mong ibinigay sa akin, nagustuhan ko naman sila. Pero hindi lang po sila bagay na isuot sa trabaho. Lu Yi Chen, nagkasundo tayo na maglalaban tayo ng tapat, tapos gagawa ka na naman ng palihim na diskarte, itatapon ko na itong damit na ito. Hi. Pero ngayon ay madumi na ito. Dapat na talagang itapon.
Gaya ninyo ni Lu Yichen, ang inyong mga puso, dapat na ring itapon dahil marumi na rin sila. Ikaw? Qin Yutong, pwede bang bigyang pansin mo naman ang sarili mong pribadong buhay? Hindi maganda ang nagiging epekto nito sa kumpanya. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga litratong ito, hindi ba't kayo ni Lu Yichen ang kumuha nito para sa akin? Hindi ba't dapat pagnilayan nyo rin ang mga sarili nyo? Imposible. Kami ni Lu Yichen, natatakot lang kami na baka madamayin mo ang kumpanya. Ang litratong ito ay sigurado akong ikaw ang nag-upload. Huwag ka na munang pumasok sa kumpanya sa ngayon para iwasan na masira ang imahe ng kumpanya. Sige, mula ngayon, kanya-kanya na tayo ng landas at hindi na kailanman magkikita pa. Sandali, ikaw! Qin Yutong, anong ibig mong sabihin? Qin Yutong, tumigil ka. Qin Yutong, saan ka ba pupunta? Sa airport. Babalik na ako sa Jing City para magpakasal. Anong sinabi mo? Tungtong, Tungtong. Tungtong. sinasabi ko sa iyo, napakatanga mong bata dahil iniwan mo ang buhay ng isang mayaman na tagapagmana sa Beijing imbis na mag-enjoy ay mas pinili mo pang magsimula ng sariling negosyo. Para kang naghahanap ng sakit ng katawan nang wala sa oras. Alam mo ba iyon? Ang swerte naman talaga noong dalawa mong naging kasosyo. Tungtong. Masyadong mataas ang tingin nila sa'yo? Ngayong ikakasal ka na? Sigurado ka bang hindi sila gagawa ng gulo? Ma, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang turingan namin ay bilang karaniwang magkasosyo lang. At dahil naibenta ko na ang aking mga sosyo, mula ngayon ay wala na kaming magiging koneksyon sa isa't isa. Tungtong, wala ba kayong naging away? Nagulat lang ako na bigla kang pumayag na pakasalan si Tang Yu, kaya pakiramdam ko ay may kakaiba. Huwag mong sabihing nagpakasal ka dahil lang sa galit. Oo nga anak, kung sila ang tunay mong mahal at iyon ang makapagpapaligaya sa iyo, ipapakansela ko na lang ang kasunduan ninyo ni Tang Yu sa inyong fixed marriage kahit pa masira ang reputasyon ko sa usapang ito. Ma, pasensya na po at naging iresponsable ako noon, pinag-alala ko kayo ng husto. Pero dahil magkaugnay na talaga ang pamilya Tang at ang pamilyang Qin namin, dahil sa mahabang kasaysayan, ang pagsasama nating ito, sa pagitan ng Qin Group at Tang Group bilang pagsasanib puwersa, ay isang napakagandang balita para sa ating lahat. Mabait na bata, masaya ako na ganyan na ang iyong pananaw. Tang Yu. Tungtong, bakit ang putla mo yata? Masama ba ang pakiramdam ng sikmura mo? Dadalhin kita sa ospital. Magpapahinga lang ako at magiging maayos din ako. Hindi pwede ang ganyan. Sa ospital nating pamilya Tang ay mayroong mga eksperto sa pantunaw. Ako na ang bahala sa lahat. Pupunta tayo sa ospital. Ang proyekto ay nakasalalay sa iyo. Kung ganoon, ikaw na lang ang uminom niyan. Tungtong, nakuha na natin ang kontrata. Talaga? Sa wakas, nakuha rin natin. Sobrang dami na nang nainom mo. Dadalhin ka na namin sa ospital ngayon din? Wag na po, wag na. Kailangan ko lang talagang magpahinga. Hindi pwede. Dapat kang magpatingin sa ospital. Salamat na lang pero hindi ako pupunta. Ayaw mong makinig, ganoon ba? Ayaw kong pumunta. Bilisan na natin! Sabi ng ayaw ko. Tongtong, huwag kang matakot. Konting tiis na lang. Malapit na tayo sa ospital. Tang Yu, kung may reklamo ka sa lagay ng kalusugan ko, pwede na nating kanselahin ang kasal. Kasalanan ko ang lahat. Pinilit ko pa kasing matuloy ang kasunduang iyon sa kasal. Kung hindi dahil doon, ay hindi mo na kailangan pumunta sa malayo kasama si Tang Yu at hindi ka maghihirap ng ganito. Qin Yutong, anong ibig mong sabihin?
Nakuha na ni Suman ang order na iyon. Niloloko mo ba ako ng palihim? Bakit mas gusto pa ni President Jiang na magbayad ng multa para lang matapos ang kontrata? Huwag mong sabihin ginamit mo pa pati ang katawan mo para lang makuha ang President Jiang? Kinyutong, alam mo ba na sa ginagawa mo ay ipinapahamak mo ang sarili mo? Baliw ka na ba? Kuya, gusto ko nang bumaba. Luyi Chen, sa tingin ko ikaw ang baliw. Hindi ba si Suman ang kumuha ng order? Sa kanya ka magpunta, wala akong pakialam. Qin Yutong, paanong mawawalan ka ng pakialam dito? Tayo ang tatlong nagtatag ng kumpanyang ito. Wala akong paki kung anong paraan ang gamitin mo. Kontakin mo agad si President Zhang. Ang order na ito, dapat sa kumpanya lang natin makikipagtulungan. Liu Wenzo, anong ibig mong sabihin? Kahit anong paraan ang gagawin ko? Kailangan ko pa bang linawin ang lahat? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kung nahihiya ka, bakit mo pa ako pinapapunta? Liu Wenzhou, lalaki ka ba talaga? Dati ako lagi ang lumalabas para uminom, para lang makuha ang mga kliyente. Ngayong naiisip ko, habang ako ang humaharap sa lahat ng hirap, kayong dalawa ay kailangan lang magbantay sa kumpanya. Ang swerte nyo naman masyado. Sinasabi ko sa inyo, ang kumpanya ngayon ay wala na ring kinalaman sa akin. Humanap kayo ng sarili ninyong paraan. Kinyutong, basta may balik mo ang order na ito, ang opisina ng General Manager ay mapupunta pa rin sa iyo. Naibenta ko na ang mga share ng kumpanya. Bakit ko pa iyan na naisin? Opisina ng General Manager. Qin Yutong, bumalik ka rito ngayon din. Kunin mo muli ang mga share ng kumpanya mula sa kamay ni Liang Kun. Bawiin mo ito para sa akin. Nanaginip ka ng gising. Tongtong, magpahinga ka muna sandali. Hahanap muna ako ng doktor. Tang Yu, salamat sa iyo. Magpapakasal na tayo. Huwag mo na akong pasalamatan. Liang Kun, sina Luyi Chen at Liu Wenzhou ay nalaman na ang tungkol sa pagbenta ko ng mga share. Baka puntahan ka nila para manggulo. Mag-iingat ka. Ano? Hindi ba at umalis ka na? Bakit ka pa nag-aalala rito? Para sa iyong kapakanan, ayaw ko namang kakahawak mo lang ng mga share ay malugi ka agad. Kaya kailangan kitang paalalahanan. Huwag kang mag-alala. Dapat lang nahayaan ang dalawang pasaway na iyan na makatikim ng hirap. Kapag lumapit sila sa akin para magmakaawa, tsaka lang nila malalaman kung ano ang nawala sa kanila. Xiaotong, gusto mo bang lumipat sa kumpanya ko? Ang mga share? Maghahati tayo ng pantay. Liang Kun, kalalabas ko lang sa matinding paghihirap at gusto mo na naman akong ibalik doon. Siya nga pala, noong nakaraang 2 araw, sinibak ng dalawa ang ilang mga dating empleyado ng kumpanya. Maya-maya ay ibibigay ko sa iyo ang kanilang mga contact details. Tongtong, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi na muling sasakit ang iyong sikmura. Dadaan po, tabi lang po kayo. Ingat po. Ano? Ano? Uncle Qin? Aunt Qin? Tapos na po ang check-up ni Tongtong. Maaari na siyang lumabas ng ospital. Buwisit na bata. Kaya kaya ng lokong batang, yan ang gagawin niya? Baka masunog niya ang kusina natin? Hindi ko po alam. Hindi po maayos ang tiyan ni Tongtong. Sabi po ng doktor, kailangan niyang kainin ang mga ito. Sige, sige. Magaling. Ma, sa tingin ko po talaga ay hindi ako makapili. Dahil ang bawat wedding gown ay gustong-gusto ko. Ganoon ba? Ang lahat ng wedding gown na ito ay mismong si Tang Yu ang nagdisenyo. Hindi mo akalain, no?
Napakahusay pala talaga ni Tang Yu. Ang batang ito ay hindi katulad ng iniisip nating walang silbing tagapagmana kapag nagpakasal ka sa kanya at hindi mag-aalala ang mama mo. Salamat po, ma. Tungtong, alam mo ba? Ngayong araw sa lahat ng media sa Beijing, laman tayo ng balita tungkol sa pag-iisang dibdib ng pamilyang Qin at Tang. At sa itaas, puro mga wedding picture ninyo. Tingin ko po, ang mga stocks ng ating dalawang pamilya ay siguradong tataas ng husto. Anong nangyayari? Walang hiya siya. Paano nangyari ito? Sasabihan ko ang ating abogado para kasuhan ang walang hiyang iyan. Papa, bumaba na ang halaga ng ating pamilyang Qin na stocks. Pati na rin ang pamilya Tang ay apektado na rin. Kailangan kong magpaliwanag kay Tang Yu. Huwag kang matakot, Yutong. Wala kang ginagawang masama. Tama siya. Pero ayaw kong isipin ni Tang Yu na ako ay isang babaeng walang dangal. Tongtong, naniniwala ako na hindi ka ganoong tao. Xiao Yu. Pero, hanggang ngayon ay wala pa rin akong nakikitang ebidensya para patunayan na wala akong sala. Ang tiwala ay tiwala. Hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag. Uncle Chin, tumawag na ako sa pulis. Sa pinagsamang lakas ng ating pamilyang Chin at Tang, siguradong madarakip natin siya agad. Sige. Yang Master Tang, nalaman ko na. Ang taong nasa likod nito ay si Suman. Ano? Suman. Kasuhan mo agad si Suman? Tongtong? Tongtong, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang sikat na binibini. Pwede bang huwag mo kaming kasuhan? Parang awa mo na, patawarin mo kami. May mukha ka pang humarap dito? Kayo ng dalawa ang bahala rito. May aasikasuhin lang ako. Tongtong, hindi ko inakala na ang hindi sinasadyang pagkakamali ni Suman ay magdudulot sa iyo ng ganitong kalaking pinsala. Maaari bang pagpasensyahan mo na lang siya? Kabubukas pa lang niya sa mundo? Marami pa siyang hindi alam. Liu Wenjiao, 22 taong gulang na si Suman, hindi 12. Hinayaan ko siyang angkinin ang mga gawa ko para magpasikat. Inisip ko na lang na nagmamadali lang siyang magtagumpay. Pero paulit-ulit na siyang gumagawa ng masasamang chismis tungkol sa akin. Hindi ako isang santo para palampasin ito. Tongtong, siguro ay nagkakamali ka lang. Hindi magagawa ni Manman ang ganung bagay. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang mga ebidensyang nakalap ko. Paano ito nangyari? Nung araw na pumirma ng kontrata si Suman, maliwanag na pwede na niyang isama si Tongtong. Pero iniwan niya si Tongtong sa hotel. At nagsinungaling pa na wala siyang ID para makita ni President Zhang. Ano? Subalit, sa dami ng kanyang plano, hindi niya akalain. Nakakanselahin ni President Zhang ang kasunduan niyo. Ngayon naintindihan mo na ba? Paano niya iyon nagawa? Kami ni Yichen, alam naming naging mabuti kami sa kanya. Bakit kanya ginagawa ng ganito? Mas mabuti pang tanungin niyo ang mga sarili niyo kung bakit nagawa niya kayong paglaruan ng ganito. Tongtong, alam naming nagkamali kami. Kaya maaari bang huwag mo kaming iwan para pakasalan siya? Naniwala lang kami sa mga maling sabi-sabi, kaya napagbintangan ka namin. Pero wala naman talagang nawala sa'yo, di ba? Patawarin mo na kami. Walang talagang nawala? Walang malaking pinsala? Uminom ako hanggang sa nagdugo ang tiyan ko. At kayo, hinayaan niyo lang si Suman, nagawan ako ng malalaswang chismis.
at paulit-ulit na sirain ang puri ko. Ito ba ang tinatawag nyo na walang malaking pinsala? Tongtong, hindi ba't malakas ka uminom? Paanong na-confine ka talaga sa ospital? Hindi pa rin ba kayo naniniwala sa sinasabi ni Tongtong? Tongtong, pasensya na. Alam naming nagkamali kami. Pero ang kumpanyang ito ang ating pinagtulungang itayo. Matitiis mo bang iwanan ng kumpanya? Oo nga, noong una ay nangako tayong tatlo na palalakihin at patitibayin natin ang kumpanya at kapag marami na tayong pera, maggagala tayong tatlo sa buong mundo. Ngayong may asawa ka na, paano na tayo maggagala sa mundo? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Ang mga share sa kumpanya ay nailipat ko na kay Liang Kun. Wala nang kahit anong kinalaman ang kumpanyang ito sa akin. Kung gusto ninyong maglibot sa mundo, isama ninyo si Suman. Gusto ko na lang makasama ang asawa ko. Tongtong, maigpit nating kaaway si Liang Kun. Paano mo nakuha na ibigay ang mga shares sa kanya? Kahit pa ayaw mo na sa kumpanya? Dapat ay nilipat mo na lang ang mga ito sa amin ni Yi Chen. Tingnan ninyo ng maigi. Mula noong hindi nyo pinansin ang pagtutol ko at pilit pa rin kinuha si Suman para pumasok sa kumpanya, nagpadala na ako sa inyo ng abiso tungkol sa paglilipat ng shares. Sayang nga lang, naghintay ako ng 30 araw pero hindi kayo nagbigay ng sagot. Ayon sa batas ng kumpanya, ibig sabihin nito ay pumapayag na kayo. Wala na akong dahilan para magpaalipin sa inyong dalawa o pahirapan pa ang sarili ko bago ako umalis. Hindi ito maaari. Bakit wala kaming natanggap? Oo nga, Tongtong. Wala naman kaming nakuhang email mula sa iyo. Bakit hindi nyo subukang tingnan sa trash bin? Tingnan nyo kung nandoon ba. Nasa trash bin nga talaga. Nasa basurahan nga talaga? Siguradong si Suman ito. Si Suman ang nag-delete ng email para hindi natin ito makita. Dahil kung hindi kami kailanman papayag sa paglipat mo ng mga share ng kumpanya. Para talaga kayong dalawang walang alam sa batas. Ano naman kung hindi kayo pumayag? Walang batas na nagsasabing, dahil kasosyo ko kayo sa negosyo, ay parang pinirmahan ko na rin ang pagkatao ko sa inyo. Tama na, kaysa makipagtalo sa akin dito, bakit hindi na lang kayo bumalik at mag-isip kung paano nyo mababawi si President Jiang? Pero sabi ni President Jiang, gusto lang niya sa iyo. Tongtong, alam na talaga namin ang aming pagkakamali. Nandito rin sa kumpanyang ito ang lahat ng pagod mo, hindi mo naman gustong mawasak na lang ito, di ba? Kung talagang wala na kayong ibang mapupuntahan, pwedeng-pwede kayong humingi ng tulong kay Liang Kun. Shareholder na rin siya ng kumpanya ngayon. Magmakaawa kayo sa kanya. Baka sakaling mailigtas pa niya kayo. Hindi mo na nga iniintindi kung anong mangyayari sa kumpanya? Gagamitin mo pa ang mortal nating kaaway na si Liang Kun para hiyain kami. Kahit na balak mong talikuran ng kumpanya, bakit kailangan bigla-bigla ka na lang din susuko sa akin? At kay Yi Chen? Alam ko, ginagawa mo ito dahil sa sobrang pag-aalaga namin kay Suman. Pero, hindi mo dapat gawing biro ang tungkol sa pag-aasawa mo. Anong pagmamahal ang makukuha sa isang kasunduang pangmayaman? Ipinapahamak mo lang ang sarili mo. Ako mismo ay galing sa mayamang pamilya, kaya paano ako mapapahamak? At higit sa lahat ang asawa ko ay hindi katulad nyo na mga inutil, na kailangan pang pakiusapan ang mga babaeng makipag-inuman makuha lang ang pabor ng mga kliyente. Isang talunang lalaki na umaasa lang sa babaeng uminom para makuha ang kliyente. Noon, palaging sinasabi ng mga magulang ko na mali ang pananaw ko sa pagpili ng tao at hindi ko ito inaamin. Ngunit ngayon, alam ko nang nagkamali ako. Tinitingnan ko kayong dalawa na wala namang kwentang mga talunan, pero itinuturing nyo pa ring mahalaga ang isa't isa. Sa tuwing naiisip ko na kayo ay gagawin ang lahat para maibalik ang President Jiang at hilingin sa akin na gamitin ang ganda ko, nandidiri talaga ako. Puro lang iyon pagkakamali. Kahit na noong oras na iyon ay akala nyo talaga na ginagamit ko lang ang katawan ko para lang makakuha ng kliyente, hindi nyo pa rin dapat iyon hiningi sa akin. Tongtong, kami ay wala namang balak na hayaan kang personal na humarap para sa negosyo. Sarili mo itong
kay galing na sabihing desisyon ko iyon. Gusto mo pa bang lagyan ng dumi ang pangalan ko? Tumahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin. Anong oras na? Nagsasabi ka pa rin ng mga masasakit na salita rito. May mukha ka pang sisihin ako? Nung binigay ko ang mungkahi na yan, hindi ba't nasa tabi lang kita? Bakit hindi ka man lang umimik? So, pinalalabas mong ako ang masama at ikaw ang mabuting tao? Kasalanan mo naman talaga ito. Sa tuwing makikipagkita si Tongtong sa kliyente, hindi ako kampante kaya gusto ko siyang samahan. Pero anong sabi mo? Sabi mo, natatakot kang baka gamitin ko ang pagkakataon para maunahan ka. Para maging patas ang laban nating dalawa. Nagmukha rin akong walang kwenta rito sa kumpanya gaya mo. Wala ka ba talagang pananagutan? Sino ba ang hindi makagalaw noong makita si Suman? Sinabi mo pa na mukha siyang kaawa-awa at kailangan ng tulong. Suman? Si Suman ba ay ako lang ang nagpasok dito sa kumpanya? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga iniisip mo. Sanay na sanay ka nang gamitin ako para sa sarili mo, no? Tongtong, huwag kang matakot. Proprotektahan kita. Huwag ko na kayong makikitang dalawa. Kundi parurusahan ko kayo sa bawat pagkakataon. Tangyu, huwag mong isiping porket tagapagmana ka ng pamilya Tang ay matatakot na ako sa iyo. Tongtong, nakita mo naman, siya ang unang nanakit. Masyado siyang bayolente. Oo nga, Tongtong. Hindi ka ba natatakot na saktan ka rin niya balang araw? Talagang nagmamaang-maangan pa kayo? Klarong-klaro na kayong dalawa ang unang nag-away at nagkasakitan para kayong mga asong naglalaban. Ginawa iyon ni Tangyu para hindi ako masaktan, kaya matatawag iyong pagtatanggol sa sarili. Tongtong, 5 taon tayong magkasama. Hindi mo siya pwedeng pakasalan ng ganoon na lang kadali. Tangyu, okay ka lang ba? Tongtong, basta nag-aalala ka sa akin, hindi ako natatakot kahit saktan pa ako. Sa ganitong sitwasyon, nagawa mo pang sabihin ang mga iyan. Lu Yichen, anong karapatan mong manakit ng tao? Kailan ka pa naging ganoon kabilis magalit at manakit? Tongtong, kani-kanina lang. Hindi naman ako gumamit ng lakas? Ni hindi ko nga siya tinamaan. Anong arte iyan? Tongtong, sumama ka sa akin? Hindi mabuting tao ang lalaking ito. Nasa pamilyang Chin tayo. Bahay ko ito. Bakit naman ako sasama sa iyo? Tongtong, ang 5 taon nating pagsasama ay hindi ba matatalo si Tangyu? E di ako naman ang magtatanong sa inyo. 5 taon tayong nagnegosyo ng magkakasama. Hindi ba't mas mahalaga iyon kaysa kay Suman? Saka isa pa, mayroon pa nga ba tayong pinagsamahan? Ngayon, hindi na kayo ang aking mga kaibigan. Kaya mangyari po, lumabas na kayo sa aking pamilyang Chin. Tongtong, hindi mo kami pwedeng basta na lang paalisin. Tongtong, may kumpanya pa tayo. Isinakripisyo mo ang 5 taon ng iyong kabataan para lang maitayo ito. Matitiis mo bang hayaan itong masira sa mga kamay namin? Tama siya, Tongtong. Kahit pa magpakasal ka pa sa isang walang kwentang mayamang tulad ni Pamilya Tang, ay huwag mo namang ibigay ang kumpanya. Nang ganoon-ganoon na lang. Ako at ang aking pamilyang Kin Group ay kabilang sa mataas na lipunan sa kabisera. Sa tingin nyo ba ay may pakialam pa ako sa kumpanya nating sira-sira? Tama ang sinabi ni Tongtong. Sa darating na panahon, siya ang magiging tagapagmana ng ating Kin Group. Tongtong, bibigyan kita ng regalo para sa iyong kasal. Kani-kanina lang, kinausap ko ang pinakasikat na abogado sa buong lungsod para sipain ang 2 walang hiyang ito palabas sa iyong kumpanya. Hindi ito maaari. Uncle Ken, mayroon ka bang maling pagkakaintindi sa aming dalawa? Wala kaming ginagawang labag sa batas, kaya bakit niyo kami tatanggalin? Tama po siya, Uncle Chin. Alam kong napakamapangyarihan niyo dito sa kapital, pero hindi niyo kami maaaring basta-basta apihin ng ganito. Pa, ano po ba talaga ang nangyayari? Dapat tayong magpasalamat kay Xiaoyu. Matagal na niyang sinabi sa akin ang lahat. Maaring hindi mo pa ito alam, ngunit ang 2 hangal na ito ay palihim na nagmamanipula ng mga dokumento at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ano? Lu Yichan, Liu Wenzhou. Habang nagpapakahirap ako sa labas, pinagkatiwalaan ko kayong maayos na pamahalaan ang serbisyo ng kumpanya. Ganyan ba niyo ito pinamahalaan para sa akin? Tongtong, nais lang naman naming kumita pa ng higit
Bakit kami ang sinisisi nyo? Tama po, Tongtong. Nakinabang din naman po kayo rito. Nagawa niyo pang tumanggap ng ganyang klase ng pakinabang? Hindi pa ba sapat ang kinikita niyo? Nawawala na ba kayo sa sarili dahil sa pera? Gusto niyo bang makulong? Tongtong, huwag kang mag-alala. Tama ang sinabi mo. Kung hindi pa nyo ibabalik ang pera sa takdang oras, tiyak na sa kulungan ang bagsak nyo. Ano? Tang Yu, may konsensya ka pa ba? Dahil ba ito sa 5 taon naming pagsama kay Tongtong? Kaya nyo ba kami pinupuntirya ng ganito? Hindi lang iyon. Hindi lang kayo ang makukulong, pati na rin ang pinakamamahal ninyong si Suman. Makakasama nyo siyang makulong. Makukulong din si Suman? Tang Yu, totoo ba ang sinasabi mo? Suman, totoo bang napatunayan na ang sala niya at kailangan niyang makulong? Ang mga taong katulad niyang walang prinsipyo ay salot lang sa lipunan. At higit pa roon, ikaw ang sinaktan niya, iyon ang hinding-hindi ko mapapalampas. Mas mabuti pa, hayaang mabulok na lang siya sa kulungan para hindi ka na niya mabulabog. Ate Yutong, nagsisisi na talaga ako. Pakiusap, sabihan mo ang fiancé mo. At ang mga magulang mo na iurong ang kaso. Suman? Anong ginagawa mo rito? Ang dami mo nang nilihim sa amin. Paano mo pa nakuha ang kapal ng mukhang humarap sa amin? Suman, ipaliwanag mo ng mabuti kay Tongtong. Ano ba talaga ang ginawa mo? Young master ng pamilya Tang, hindi ba alam mo naman na ang lahat? Bakit mo pa ako pinipilit magsalita? Dahil gusto kong malaman ni Tongtong ang tunay mong pagkatao. Magsasalita ka ba o hindi? Huwag mo akong piliting saktan ka. Magsasalita na ako. Young master Tang, Ate Yutong. Inamin ko, simula nang pumasok ako sa kumpanya ay minanmanan nakita. Ang lahat ng ito ay matagal ko nang binalak. Ano? Suman, noong una pa lang ay nakatingin ka na pala kay Tongtong. Ano ba talaga ang balak mo? President Liu, bakit ang sungit mo sa akin? Huwag kang maraming satsat. Magsalita ka. Bakit mo pinupuntirya si Tongtong? President Liu, bakit mo ba ako sinasaktan? President Liu. Tigilan mo ang arte mo. Kapag pinagsalita ka, magsalita ka. Sige, sasabihin ko na. Nakikita ko na si Ate Yutong ay napakaayos manamit. Mahusay rin siyang magsalita. At ang pinakamahalaga sa lahat, mabait sa kanya sina President Liu at President Liu. Naguunahan kayo na makuha ang loob niya. Nagseselos ako sa kanya. Bakit siya? Bakit yung mga bagay na wala ako? Nakuha mo ng ganoon kadali? Gagawin ko ang lahat ng paraan para maagaw ko sa iyo ang lahat. Nananaginip ka lang ng gising. Isang sikat at mayamang babae si Tongtong. Ano ba ang ipanglalaban mo sa kanya? At higit pa riyan, nagkamali lang noon si Tongtong. At tinulungan ng 2 hamak na ito na magtayo ng kumpanya. Wala talaga kayong utang na loob. Mag-sorry na kayo ngayon din kay Tongtong. Tang Yu, hindi ko kailangan ang sorry niya. Tongtong, balak mo pa ba siyang patawarin? Hindi. Ang mga bagay na ginawa niya sa akin, ayaw ko nang pag-usapan pa. Dahil sa bawat pagkakataon na babanggitin ko ito, nasasaktan lang ako. Gusto ko lang na umalis siya dito. Ayaw ko na siyang makita. Ate Yutong, tulungan mo ako. Pakiusap, bawiin mo ang kaso. Ayaw kong makulong. Kung ganoon, pwede rin ba akong nakiusap sa iyo? Umalis ka sa harap ko. Ilabas siya. Opo. Ate Yutong, nagmamakaawa ako sa iyo. Tang Yu, ngayong tapos na ang lahat, paalisin mo na silang lahat. Ayaw ko silang makita. Sige. Mga bata, pasok. Tongtong, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Oo nga, kapag umalis kami, sino na ang magpapatakbo ng kumpanya mo? Bakit hindi ba mas mahusay si Liang Kun kaysa sa inyo? Ang kumpanyang nabawi ko na, ay buo ko nang ipinaubaya kay Liang Kun. Ano? Tongtong, si Liang Kun ay matindi nating kalaban. Sinasadya mo ba ito? Ano naman kung sinasadya ko nga? Tutal mula ngayon, hindi ko na kailangang makita pang muli ang pagmumukha mo. Alis. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Tongtong. Tongtong, magpakasal na tayo. Sinisigurado kong aalagaan kita ng mabuti.
Mula noon, namuhay na kami ng masaya ng magkasama.